Sa isang gabing humahampas ang malamig na hanging amihan noong Nobyembre 25, 1992, isinara na ang rehas na bakal ng tindahan ng daing sa Divisoria. Ang mag-asawang Santos ay lumakad patungo sa dilim upang makipagkita sa isang tao. Babalik kami agad. Ang huling habilin nila sa kanilang anak na dalaga, hindi nila alam na iyon na pala ang kanilang huling paalam. Mula ng gabing iyon, ang mag-asawa ay naglaho na parang bula. Walang saksi, walang ebidensya, isang perpektong pagkawala. Sa loob ng 8 taon, walang tigil sa pagdarasal ang naiwang anak na sana'y buhay pa ang kanyang mga magulang. Ngunit noong taong 2002 kasabay ng ingay ng demolisyon, isang malupit na katotohanan ang nabunyag. Sa ilalim ng isang abandonadong gusali, sa basement kung saan naroon ang dating boiler, natagpo ang selyado ng semento ang 2 malamig na bangkay. Sa masikip at madilim na lugar na iyon, natutulog ang mag-asawa na magkayakap. Sino ang nagkulong sa kanila sa ganoong kalalim na lugar? Isang kinakalawang na keychain na natagpuan sa tabi ng mga buto ang magtuturo sa isang katotohanang katatayo ng balahibo. Ito ay isang trahedyang isinilang hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa isang baluktot na pagmamahal ng magulang. Hindi nagsasalita ang mga patay, ngunit ang katotohanang nakabaon sa semento ay tiyak na malalantad. Ang tunog ng tubo bakal sa gabing iyon na dumurog sa 30 taong pagkakaibigan. Heto na ang simula ng kwento. Disyembre 15, 2000, alas 9 ng umaga. Ang demolition site ng isang lumang gusali sa Binondo, Maynila ay nababalot ng ingay. Habang walang awang humahampas ang hangin ng taglamig, sanay na hinila ni Cardo, ang operator ng backhoe, ang lever. Aba, bakit ang tigas naman ng sahig na to? Ang mabigat na braso ng makina ay bumagsak sa sahig ng basement boiler room ng lumang gusali. Nabasag ang makapal na semento at umalimbukay ang kulay abong alikabok. Muling hinila ni Cardo ang lever at mas malalim na bumutas sa sahig. Ngunit may napansin siya. Ano yon? Mula sa bucket ng backhoe, kasama ng tipak ng lupa, may isang bagay na hindi pamilyar ang lumabas. Isang piraso ng tela na bulok na at punit-punit. At mula sa siwang nito, isang maputing buto ang sumilip. Sumilip si Cardo mula sa upuan ng operator at pinaningkitan ang mga mata. Teka, buto ng tao ata yon. Nang makumpirma niya ang kumikinang na bagay sa sikat ng araw, biglang namutla ang kanyang mukha. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng backhoe at tumalon pababa, sumisigaw. Hoy, tigil! Itigil ang trabaho! Lahat kayo, tigil! Ang mga trabahador sa paligid na gumagamit ng pala ay nagulat at nagkumpol-kumpol. Lumapit si Mang Tonyo, ang foreman, habang pinapagpag ang alikabok. Anong problema, Cardo? Nasira ba ang makina? Nanginginig na itinuro ni Cardo ang bucket ng backhoe. Nang mapako ang tingin ni Mang Tonyo roon, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, ano to? Tumawag kayo ng pulis. 117 sa isang iglap, nagkagulo ang buong lugar. Kinuha ni Cardo ang kanyang cellphone mula sa bulsa at nanginginig na pinindot ang mga numero. Hello, pulis, dito sa demolition site sa Binondo, may nakita kaming mga buto ng tao. Makalipas ang 30 minuto, kasabay ng nakabibinging sirena, 3 patrol car ang dumating sa lugar. Bumaba mula sa sasakyan si Detective Marco Cruz ng Manila Police District Station 11. Sa isang sanay na kilos, inilabas niya ang dilaw na police line tape at sinara ang lugar. Sige, umatras po kayo. Bawal pumasok ang hindi autorisado. Lumapit ang isang bagitong pulis kay Detective Cruz para magulat. Tumango si Cruz at nagtanong, "Ang Soko, tinawagan na ba?" Mabilis na sumagot ang pulis. "Opo sir, tinawagan na po namin ang Soko. Darating daw po sila sa loob ng 1 oras. Ako muna ang bababa." Isinuot ni Cruz ang puting guwantes at maingat na bumaba sa basement boiler room na amoy amag.
Sa ilalim ng sementadong sahig, sa isang butas na may lalim na halos 2 talampakan, magkatabing nakahiga ang 2 kalansay, balot pa rin sa tela na halos hindi na makilala ang anyo. Anak ng, magkayakap pa sila, bulong ni Cruz habang tinututukan ng flashlight. Sa lupa sa paligid ng mga kalansay, may kumislap. Kinakalawang na at nangingitim, ngunit walang duda, isang pares ng singsing pangkasal. Singsing, mag-asawa kaya sila? Sa tabi nito ay isang pitakang gawa sa katad na lumobo na dahil sa tubig at isang lumat maputik na keychain. Maingat na dinampot ni Cruz ang mga ebidensya gamit ang tiyani at inilagay sa mga transparent na plastic bag. Habang tinitingnan ang kondisyon ng katad, pabulong niyang sinabi, "Gaano na kaya katagal silang nakalibing dito?" Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa malamig na basement. 3 araw ang lumipas, Disyembre 18, tumunog ng malakas ang telepono sa lamesa ni Detective Cruz. Galing ito sa Crime Laboratory. Detective Cruz ng MPD, may resulta na ba? Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng mediko-legal. Naghanda si Cruz ng papel at lapis. "Opo, Detective. Nagtugma ang dental records at DNA test. Kumpirmado na ang pagkakakilanlan nila." Huminga ng malalim si Cruz. Sino sila? Ang mag-asawang Ramon at Elena Santos. May missing persons report sila na isinampa noong Nobyembre 23, 1992. Natigilan si Detective Cruz. Hindi makapaniwala, nagtanong siya ulit. 1992? Ibig sabihin, 8 taon na ang nakalipas? Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang nasa kabilang linya. Tama po. Sila po yung mag-asawang may-ari ng tindahan ng daing sa Divisoria. Nooy 22 anyos ang lalaki at 48 naman ang babae. Sige, maraming salamat. Ibinaba ni Cruz ang telepono at tulalang tumingin sa malayo. 8 taon. Hindi niya lubos maisip. Agad siyang tumayo at nagtungo sa archives ng istasyon. Dapat nandito lang yon. Matapos halungkatin ang mga maalikabok na kahon ng dokumento, natagpuan niya ang file na may markang Missing Persons, Novedan 1992. Habang binubuklat ang naninilaw na mga papel, kumunot ang noo ni Cruz. May pamilyar na pangalan sa hanay ng receiving officer. Teka, ako pala ang tumanggap ng kasong to. Patrolman Marco Cruz. 8 taon na ang nakalipas noong siya'y bagitong pulis pa lamang sa kanyang 2 taon sa serbisyo. Siya mismo ang tumanggap ng report na yon. Napabuntong hininga si Cruz at binasa ang ulat. Ni-report ni Isabel Santos. Ang mga biktima ay ipinapalagay na kusang umalis dahil sa problema sa upa sa pwesto at utang sa 5,006. Itinuring na simpleng kaso ng pagtakas sa utang. Isinara ang investigasyon pagkatapos lamang ng 1 buwan. Tinapos nila ang kaso at tinatakan bilang mga nagtanan ng walang masusing pagsisiyasat. Napakagatlabi si Cruz at tinawagan ang kanyang dating senior officer. "Sir, si Cruz po. Pwede po ba kayong makausap saglit?" Mula sa kabilang linya, isang tinig na tila naiistorbo ang sumagot. "Oh, Cruz. Ano yon?" "Sir, natatandaan niyo pa po ba? Yung kaso ng mag-asawang nawala sa Divisoria noong 92? Saglit na natahimik ang senior officer bago sumagot. "Ah, oo. Yung mga nagtanan, naaalala ko. Tambak sa utang tapos tumakas sa gabi. Panahon na yon. Hindi lang sila ang ganon. Sir, natagpuan na po ang mga buto nila. Sa ilalim ng sahig ng boiler room ng isang abandonadong gusali, muling nagkaroon ng katahimikan. Narinig ang gulat sa boses ng kanyang dating hepe. Ano? Mga buto? Hindi ba't nagtanan lang sila?" Matigas na sumagot si Cruz. "Opo, sir. At may malinaw na palatandaan ng foul play. Sa tingin ko, kailangan nating buksan ulit ang kaso." "Sige, mag-usap tayo mamaya." Pagkababa ng telepono, bumigat ang dibdib ni Cruz. Hindi iyon simpleng pagtakas. Noong gabing iyon, may pumaslang sa kanila at naglibing sa kanila sa ilalim ng malamig na semento.
Makalipas ang 2 araw, Disyembre 12, nakatayo si Detective Cruz sa pasilyo ng morgue ng isang pampublikong ospital. Nasa harap niya si Isabel Santos, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Santos na kadarating lang mula sa Cebu. Miss Isabel Santos? Nasa 30 taong gulang na siya ngayon, nanginginig ang mga balikat sa harap ng kahon na naglalaman ng mga labi ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumapit si Cruz. Detective Marco Cruz po ng MPD. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang mukha. Namumugto ang kanyang mga mata at ang mga ito'y puno ng hinanakit at pighati. 8 taon po. 8 taon akong parang baliw na naghanap sa buong Pilipinas. Hindi ko man lang alam kung buhay pa sila o patay na. Yumuko si Cruz, dinadama ang bigat ng pagkakasala. Humihingi po ako ng paumanhin. Inaamin ko po na naging kulang ang investigasyon noon. Humagulgol si Isabel. Ganon din po kayo noon. Sabi niyo, tumakas sila dahil sa utang. Wala man lang kayong ginawang investigasyon. Sinabi ko na sa inyo, hindi tatakas ang mga magulang ko dahil lang sa utang. Huminahon po kayo, ma'am. Ayon po sa record, may utang sila sa 5,006. Pinutol ni Isabel ang sinasabi ni Cruz at mariing umiling. Hindi po totoo yan. Kabaligtaran po. Sila po ang nagpapautang sa mga kapwa taga-tindahan doon. Nagpapautang? Nanlaki ang mga mata ni Cruz. May katiyakan sa boses na sumagot si Isabel. Sigurado po ako. Nakasulat po lahat sa libro de kwenta ni tatay. Kung sino ang pinautang niya, magkano, at kung ano ang interes. Lahat po detalyado. Mabilis na kinuha ni Cruz ang kanyang kwaderno at nagsulat. Kumabog ang kanyang dibdib. Kung totoo ito, tuluyang magbabago ang direksyon ng investigasyon. 8 taon na ang nakalipas, binaligtad ng pulisya ang biktima at ang salarin. Malaki ang posibilidad na may isang taong hindi makabayad ng utang ang gumawa ng karumal-dumal na krimen para makatakas sa paniningil. Miss Santos, nasa inyo pa po ba ang libro de kwentang iyon? Tumango si Isabel habang kinakagat ang labi. Opo. Sa loob ng 8 taon, hindi ko magawang itapon. Nasa bahay lang po. Maaari ko po bang makita? Ikinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Kailangang ulitin ang kasong ito mula sa simula. Kailangan niyang itama ang pagkakamali sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda si Cruz para sa malawakang investigasyon sa Divisoria, kukunin na sana niya ang susi ng kotse nang mapako ang kanyang tingin sa plastic bag ng mga ebidensya sa kanyang mesa. Teka lang, ang luma at maputik na keychain na natagpuan sa crime scene. May kakaibang ukit na metal na palamuti na tila pamilyar sa kanya. Itinaas ni Cruz ang keychain at sinuring mabuti. Saan ko nga ba ito nakita? Sigurado siyang nakita na niya ito dati. Sa kanyang isipan, unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng alaala mula 8 taon na ang nakalipas. Tumiim ang tingin ni Cruz. Oo nga, nakita ko na to. Disyembre 21 naman, alas 7 ng umaga. Dumating si Detective Cruz sa bungad ng Divisoria. Dahil sa paghahanda para sa Pasko, puno ng sigla ang palengke, amoy ng isda at malalakas na sigawan ng mga tindero. Sumiksik si Cruz sa dami ng tao patungo sa kaloob-looban ng palengke. Tabi, may dadaan. Isang kariton na puno ng paninda ang dumaan nang halos sumagi sa kanya. Gamit ang kanyang alaala, hinanap ni Cruz ang pwesto ng tindahan ng daing ng mga Santos 8 taon na ang nakalipas. Ngunit doon, isang bagong tindahan na ang nakatayo at abala sa pagnenegosyo. Ate, bigyan mo ko ng tawad dito, narinig niyang sabi ng isang mamimili. Iniwan ni Cruz ang eksena at nagtungo sa opisina ng samahan ng mga manininda. Mula sa siwang ng lumang pintong bakal, lumalabas ang usok ng sigarilyo. Kumatok si Cruz at pumasok. Isang lalaking nasa 50 anyos na nagbabasa ng papeles ang nag-angat ng tingin. Sino po sila? Anong kailangan nila? Inilabas ni Cruz ang kanyang police badge.
Detective Cruz ng MPD. Kailangan ko sana ang tulong ninyo. Pulis? Bakit po? Kinakabahang tumayo ang lalaki. Maaari ko po bang makita ang listahan ng mga miyembro noong 1992? Iniimbestigahan po namin ulit ang kaso ng mag-asawang Santos. Yung mag-asawang may tindahan ng daing? Sandali lang po. Binuksan ng lalaki ang isang kinakalawang na filing cabinet at inilabas ang isang makapal at maalikabok na binder. Maingat na sinuri ni Cruz ang listahan. Pinili niya ang pangalan ng 12 tindero mula noon na aktibo pa rin at isinulat sa kanyang kwaderno. Salamat po. Malaking tulong to. Pagkaalis sa opisina, unang pinuntahan ni Cruz ang isang maliit na karinderya sa may pasukan. Umaasenso ang singaw mula sa kumukulong sabaw ng mami at ang amoy nito ay nakakatakam. Ang may-ari, si Aling Nena, ay abala sa pagluluto ngunit napansin ang pagdating niya. Ano pong sa inyo, sir? Hindi umupo si Cruz at ipinakita ulit ang kanyang badge. Hindi po ako o-order. Pulis po. Natigilan sa paggalaw ang kamay ni Aling Nena. Pulis? Anong kailangan nyo sa amin? Seryosong nagtanong si Cruz. Naaalala nyo po ba ang gabi ng Nobyembre 22, 1992? Yung araw na nawala ang mag-asawang Santos. Saglit na tumingin sa malayo si Aling Nena bago maingat na inilapag ang sandok. Oo, naaalala ko. Kasalukuyan akong nagsasara ng tindahan noon. Lumapit si Cruz. Ano po ang nakita ninyo? Inilibot ni Aling Nena ang tingin at hininaan ang boses. Nakita ko ang mag-asawang Santos na kasama ang isang lalaki na naglalakad papunta sa eskinita sa likod ng palengke. Kakaiba ang kilos nila. Parang may mali, kaya ko natandaan. Agad na binuksan ni Cruz ang kanyang kwaderno. Sino po yung kasama nila? Kilala niyo po ba? Umiling si Aling Nena. Hindi, parang hindi taga rito. Matangkad, payat, at nakasuot ng makapal na jacket. Ngayon ko lang siya nakita. Isinulat ni Cruz. Suspek, matangkad na estranghero. Hindi niyo po ba nakita ng malinaw ang mukha niya? Gabi na kasi. Madilim. Ang natatandaan ko lang, malaki ang katawan niya. Nang hapong iyon, nakatayo si Cruz sa harap ng isang tindahan na amoy atsara. Ang may-ari, si Aling Flora, ay abala sa pagsasalansan ng atsara sa mga pulang lalagyan. Nang mapansin niya si Cruz, walang ganang nagtanong siya. Detective, bumalik ka na naman. Ano na naman kailangan mo? Ngumiti si Cruz. Aling Flora, gusto ko lang po sanang magtanong ulit tungkol sa sitwasyon noon. Bago mawala ang mag-asawang Santos, may napansin po ba kayong kakaiba sa kanila? Habang pinupunasan ng kamay na naka-rubber glove sa kanyang apron, sinubukan ni Aling Flora na alalahanin. Meron. 1 linggo bago sila mawala, nagsimula silang magsara ng maaga, dati-rati. Hanggang 10:00 ng gabi, sila nagtatrabaho ng husto. Tumiim ang tingin ni Cruz. May pinupuntahan po ba sila? Aba, ewan ko, pero mukha silang may importanteng lakad. Parang hindi mapakali. Nagtanong si Cruz ng isang direktang tanong. Narinig niyo po ba na nagpapautang ang mga Santos sa mga kapwa tindero? Saglit na natigilan si Aling Flora. Naku, alam naman ng lahat yan dito. Si Mang Ramon nagpapautang sa ilang tao dito sa palengke, halos wala ngang tubo. Isinara ni Cruz ang kanyang kwaderno. Sa police report noong 1992, malinaw na nakasulat na tumakas ang mag-asawa dahil sa utang. Kabaligtaran pala sa record, bulong niya. Ito ay malinaw na maling paghatol. Naging kumbinsido siya na mali ang direksyon ng investigasyon noon. Kinabukasan, Disyembre 22, nagpasya si Cruz na puntahan ang pinakamalapit na kaibigan ng mag-asawang Santos, ang may-ari ng katabing puwesto. Ang pangalan niya ay Roberto Gomez. Ngunit ang nalaman niya mula sa mga tindero ay hindi inaasahan. Si Mang Berto, naku, na-stroke yon noong 94, sabi ng isang tindero. Nasa isang care facility na siya sa probinsya. Hindi na nga raw nakakakilala ng tao. Agad na pinuntahan ni Cruz ang care facility. Sa reception, isang nurse ang umiling.
Detective, mahihirapan po kayong kausapin siya. Si Mr. Gomez po ay halos hindi na makapagsalita dahil sa epekto ng stroke. Nagmakaawa si Cruz. Kahit isang beses lang po, gusto ko lang po siyang makita kung ipipilit niyo po. Nasa room 35 siya. Naglakad si Cruz sa pasilyo na amoy disinfectant. Bukas ang pinto ng room 35 at nakita niya ang isang matandang lalaki na maputi na ang buhok, nakaupo sa wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Si Roberto Gomez. Mr. Gomez? Dahan-dahang lumingon ang matanda sa tawag ni Cruz. Ang malabo niyang mga mata ay tumitig kay Cruz. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Roberto ay biglang nanginig na parang nililindol. Isang ungol ang lumabas sa bibig ni Roberto. Hindi pinalampas ni Cruz ang reaksyong iyon. Nakikilala niyo po ba ako? Pulis po. Mas humigpit ang hawak ni Roberto sa braso ng kanyang wheelchair. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Cruz mula sa labas ng silid. Sino po sila? Lumingon si Cruz at nakita ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30s, maayos ang pananamit. Paumanhin po, dumadalaw po ba kayo sa tatay ko? Pamilya po kayo? Tumango ang lalaki. Opo, ako po si Paulo Gomez, anak ni Roberto. Ano po ang kailangan ninyo? Ipinakita ni Cruz ang kanyang badge. Iniimbestigahan po namin ulit ang kaso ng pagkawala ng mag-asawang Santos noong 1992. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa relasyon ng tatay ninyo at ng mga Santos. Saglit na tumigas ang ekspresyon ni Paulo bago ngumiti. Yung kasong yon. 30 taon pong matalik na magkaibigan ang tatay ko at si Tito Ramon. Sabay silang nagsimula sa palengke. Ganon po ba sila kalapit? Napabuntong hininga si Paulo habang tinitingnan ang kanyang ama. Opo, noong nawala ang mag-asawa, si tatay ang pinakanalungkot. Ilang araw siyang hindi kumain. Tinitigan ni Cruz si Paulo. Ang pananalita niya ay maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi mapakali. Wala po bang naging problema sa pagitan nila? Halimbawa, tungkol sa pera. Iwinasiwas ni Paulo ang kanyang kamay. Naku, wala po. Tuwing Undas at Pasko, sabay kaming nagsisibak ng puntod. Parang iisang pamilya lang kami. Isinara ni Cruz ang kanyang kwaderno. Sige po, maraming salamat sa tulong ninyo. Habang papalabas si Cruz, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang likuran. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may itinatago si Paulo. Pagbalik sa istasyon, may naghihintay kay Cruz. Isang reporter mula sa isang lokal na dyaryo. Detective Cruz, kanina pa po kita hinihintay. Pwede po ba kitang makausap? Umupo si Cruz. Pagod. Ano na naman? May bago ka na namang scoop. Nagniningning ang mga mata ng reporter habang inilalabas ang kanyang notebook. Para po sa isusulat kong artikulo tungkol sa mga natagpuang buto, ininterview ko ang mga tindero sa Divisoria. May nalaman po akong medyo kakaiba. Uminom ng tubig si Cruz. Anong kakaiba doon? Binuksan ng reporter ang notebook. Kanina, nakausap niyo si Aling Nena, di ba? Sabi niya. Kasama ng isang estranghero, umalis ang mga biktima. Oo, isang matangkad na lalaki daw. Lumapit ang reporter at bumulong. Pero iba po ang usap-usapan sa ibang mga tindero. Anong sabi nila? Isang hindi inaasahang pangalan ang lumabas sa bibig ng reporter. May mga chismis daw po na parang nakita nila si Mang Berto Gomez sa eskinita noong gabing iyon. Nanliit ang mga mata ni Cruz. Si Roberto Gomez? Tumango ang reporter. Opo, hindi naman sigurado. Pero 3 sa mga nakausap kong tindero, pare-pareho ang sinabi. Si Mang Berto daw ay paikot-ikot sa eskinita sa likod hanggang gabi. Mabilis na tumayo si Cruz. Salamat. Napakahalagang impormasyon yan. Hindi nagtutugma ang testimonya ni Aling Nena at ang chismis ng mga tindero. Muling kinuha ni Cruz ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niyang kumpirmahin kung totoo ang usap-usapang ito. Disyembre 23, 2000. Muling nakatayo si Detective Cruz sa bungad ng Divisoria.
Hinahampas ng malamig na hangin ang laylayan ng kanyang coat, ngunit diretso ang kanyang mga paa patungo sa karinderya ni Aling Nena. Nang makita siya ng Ale, itinigil nito ang paghahalo ng mami. "Bumalik po kayo? May gusto pa po ba kayong malaman?" Yumuko ng bahagya si Cruz. "Pasensya na po sa abala. May isa lang po akong gustong kumpirmahin." "Ano po yon?" Lumapit si Cruz sa tindahan at tinitigan siya sa mata. "Tungkol po doon sa estrangherong lalaki na nakita ninyo noong gabi. Pwede niyo po bang subukang alalahanin ulit ng mabuti?" Ibinaba ni Aling Nena ang sandok at ipinikit ang mga mata. "Abala rin kasi ako noon." Matapos ang ilang sandali, kumunot ang kanyang noo. "Ngayong iniisip ko, dahil sa makapal niyang jacket, hindi ko talaga nakita ang mukha niya, pero kakaiba ang paglalakad niya." "Paglalakad? Paika-ika po ba?" Umiling si Aling Nena. "Hindi. Ganito kasi yan. Madulas ang sahig ng palengke dahil sa tubig, di ba? Pero yung lalaking yon, parang sanay na sanay siyang maglakad. Para siyang taga rito." Nagniningning ang mga mata ni Cruz. "Parang taga-palengke po, ganoon?" May katiyakan sa boses na sumagot si Aling Nena. "Oo, yung paraan ng paghakbang niya, yung pagbalanse niya, hindi yon kayang gawin ng isang taong baguhan lang dito." Mabilis na nagsulat si Cruz sa kwaderno. Posibleng hindi estranghero ang suspek. Dahil sa pagbabago sa testimonya ni Aling Nena, nagbago ang takbo ng investigasyon. Maaaring ang salarin ay isang taong pamilyar sa palengke. Nang hapong iyon, tinawagan ni Cruz si Isabel. "Miss Santos, yung libro de kwenta po ng tatay ninyo na nabanggit ninyo, pwede ko po bang makita ngayon?" Mula sa kabilang linya, narinig ang mahinahong boses ni Isabel. "Opo, dala-dala ko po." "Saan po tayo magkikita?" "Dito na lang po sa istasyon. Hihintayin ko po kayo." Makalipas ang ilang sandali, sa interrogation room, magkaharap na sina Cruz at Isabel. Inilabas ni Isabel mula sa kanyang bag ang isang luma at makapal na libro de kwenta. Makintab na sa dumi at gamit ang balat nito. 8 taon ko pong hindi magawang itapon. Ito na lang ang huling bagay na may bakas ng kamay ni tatay." Isinuot ni Cruz ang puting guwantes at maingat na binuksan ang libro. Sa naninilaw na papel, nakita niya ang siksik na mga numero at pangalan na isinulat gamit ang fountain pen. Nagsimula ang talaan noong 1982 at napakadetalyado. Pangalan, halaga, dahilan, petsa ng bayad. "Talagang detalyado po, ano?" sabi ni Cruz habang binubuklat ang mga pahina. Sa nakalipas na 10 taon, umabot sa mahigit 2 milyong piso ang kabuuang ipinautang niya sa 15 tindero sa palengke. Ngunit habang sinusuri niya ito, kumunot ang noo ni Cruz. Halos walang interes. "Ano? Principal lang ang nakasulat." Mapait na ngumiti si Isabel. Laging sinasabi ni tatay, "Kapitbahay mo, sisingilin mo pa ng interes?" Pero ang sabi niya, kahit anong mangyari, dapat maibalik ang principal. "May prinsipyo po pala ang tatay ninyo." "Opo." Yan po ang tawag niya roon, palabra de honor. Ipinagpatuloy ni Cruz ang pagbubuklat hanggang sa huminto siya sa talaan ng Oktubre 1992. Isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin, Roberto Gomez. Marso 1989, pautang 8,300,000. Dahilan, pangkasal ng anak. At sa tabi nito, may sulat kamay na nakasulat sa pulang ballpen, kailangang bayaran ng buo bago matapos ang Nobyembre. Itinaas ni Cruz ang tingin kay Isabel. "Miss Santos, kilala niyo po ba si Roberto Gomez?" Nanlaki ang mga mata ni Isabel. "Si Tito Berto?" "Opo, siya yung may-ari ng katabing puwesto ni tatay para po silang magkapatid." Itinuro ni Cruz ang libro, "Dalyong 2,000,000. Noong panahong iyon, katumbas na yan ng down payment sa isang maliit na bahay. Bakit po kaya biglang kailangan niyang singilin sa Nobyembre?" Biglang lumungkot ang mukha ni Isabel. Kinagat niya ang labi at nagsalita ng nanginginig. "Noong panahong iyon,
Siguro dahil sa pag-aaral ko sa ibang bansa. Pag-aaral sa ibang bansa? Opo. Noong Nobyembre 92, biglang naaprubahan ang pag-aaral ko sa Amerika. Kailangan ng malaking pera para sa tuition at living expenses. Kaya siguro nagmamadaling maningil si tatay. Mas humigpit ang hawak ni Cruz sa ballpen. Lahat ay nagtutugma. Nagsimulang umiyak si Isabel. Kasalanan ko. Dahil sa akin, naningil ang mga magulang ko. Nagkaroon ng gulo sa mga kapitbahay at namatay sila. Miss Santos, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Ang may kasalanan dito ay ang kriminal, hindi kayo. Humagulgol si Isabel. Ngayon ko lang nalaman, kung sinabi ko lang na hindi na ako aalis, na dito na lang ako sa Maynila, hindi sana mangyayari to. Inabutan siya ni Cruz ng tissue. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang pigil na iyak ni Isabel ang maririnig sa silid. Kinabukasan, Disyembre 24, bisperas ng Pasko, nakaupo si Cruz sa kanyang opisina, inaayos ang listahan ng mga may utang na nakatala sa libro, 15 tao. Sino sa kanila ang hindi malinaw ang sitwasyon? Pinag-aralan niya ang listahan. Noong panahon ng pagkawala, 4 na tao ang hindi pa nakakabayad kahit lampas na sa takdang araw. Si Roberto Gomez, isang Andres Reyes at 2 pang pumanaw na. Gumuhit si Cruz ng makapal na linya sa ilalim ng pangalan ni Andres Reyes. Andres Reyes. Hindi ba't siya ang may-ari ng abandonadong gusali kung saan natagpuan ang mga buto? Siya ang kasangkot sa isang awayan sa mana para sa gusaling iyon. At may utang pa siyang A110,000 sa mga Santos. Higit sa lahat, siya ang pinakapamilyar sa istruktura ng gusali at malayang nakakapasok dito. Sapat ang motibo. Kaya niyang i-provide ang lugar, bulong ni Cruz. Dinampot niya ang telepono. Fiscal's Office? Detective Cruz ng MPD. Gusto ko sanang humiling ng subpina para kay Andres Reyes. Urgent po. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila ay sumasayaw sa gabi. Kinuha niya ulit ang plastic bag ng ebidensya at sinuri ang lumang keychain. Roberto Gomez. 1,300,000. 30 taong pagkakaibigan. Nawala ang kaibigang hindi makabayad at ang naiwang kaibigan ay na-stroke. Nagkataon lang ba? Ginamit niya ang isang magnifying glass at sinuri ang ibabaw ng kinakalawang na keychain. Parang may letra, may bakas ng ukit, ngunit hindi mabasa dahil sa kalawang. Ibinabalik ni Cruz ang keychain sa plastic bag. Uunahin ko muna si Reyes. Kapag nagsalita siya, baka may mahanap tayong lead. Isinuot ni Cruz ang kanyang coat at tumayo. Tanging ang karatulan ng Criminal Investigation Division ang malamig na nagniningning sa dulo ng madilim na pasilyo. Disyembre 26 umaga. Seryoso ang mukha ni Detective Cruz habang kinukuha ang testimonya ni Andres Reyes, ang de facto na tagapamahala ng abandonadong gusali bilang person of interest. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng interrogation room, hindi mapakali si Reyes. Inilapag ni Cruz ang makapal na folder ng kaso sa mesa. Mr. Andres Reyes, noong 1992, kayo po ang namamahala sa gusali, tama po ba? Lumunok si Reyes bago sumagot. Opo, pagkamatay ng tiyuhin ko, ako na ang nag-asikaso. Pero dahil nag-aaway kami ng mga pinsan ko sa mana, halos napabayaan na ang gusali. Totoo rin po bang may utang kayong 100,000 sa mag-asawang Santos? Nanginig ang mga mata ni Reyes. May utang po ako, pero kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na papel. Noong Setyembre 92, binayaran ko ng buo. Ito po ang resibong isinulat ni Mang Ramon. Kinuha ni Cruz ang papel, Setyembre 15 ni 1992. Tinanggap ang halagang 100,000 piso, lagda, Ramon Santos. Matalim na nagtanong si Cruz. Kailangan naming kumpirmahin kung sulat kamay nga ni Mr. Santos ito. Sige lang po, sigurado akong sa kanya yan.
Habang inilalagay ang resibo sa isang evidence bag, ipinagpatuloy ni Cruz ang pagtatanong. Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992, nasaan po kayo? Tila handa nang sumagot si Reyes. Mayroon po kaming family meeting tungkol sa mana. Nagkita-kita kami ng mga pinsan ko sa isang restaurant. May mga saksi po ba? Tanungin niyo po ang mga pinsan ko. Malinaw nilang natatandaan yon. Nag-away pa nga kami noong gabing yon. Tumango si Cruz habang nagsusulat. Sige po, kokontakin namin sila. Makalipas ang 2 araw, dumating ang resulta ng handwriting analysis mula sa crime lab at ang ulat sa alibi ni Reyes. Ang sulat kamay sa resibo ay tunay na kay Ramon Santos at lahat ng 3 pinsan ni Reyes ay nagpatunay na magkakasama sila hanggang hating gabi. Inalis si Reyes sa listahan ng mga suspek. Ngunit bago umalis, nag-iwan siya ng isang mahalagang impormasyon. Detective, bago po ako umalis, may gusto lang akong sabihin. Nag-angat ng tingin si Cruz. Ano po yon? Noon po, gumawa ako ng ilang kopya ng susi sa bodega sa unang palapag ng gusali at ipinahiram sa mga kalapit na tindero. Tamad kasi akong mag-asikaso, kaya sinabi ko, gamitin nyo na lang bilang bodega. Natigilan si Cruz. Sino-sino po ang pinahiram ninyo? Mga 5 o 6 na tao. Isa na po doon si Mang Berto Gomez. Nanlaki ang mga mata ni Cruz. May susi ng gusali si Roberto Gomez? Tumango si Reyes. Opo, at yung pinto po sa basement boiler room, tanggal na dahil sa konstruksyon, kaya kahit sino pwedeng pumasok. Basta may susi ka sa unang palapag, makakapasok ka na sa loob. Pagkaalis ni Reyes, gumuhit si Cruz ng makapal na linya sa kanyang kwaderno. Roberto Gomez, may hawak na susi ng gusali. Lahat ng palaso ay muling tumuturo kay Roberto Gomez. Nang hapong iyon, humahangos na pumasok sa opisina ang reporter. May hawak siyang isang dilaw na sobre. Detective, sa tingin ko, kailangan niyong makita to. Tumayo si Cruz. Ano yan? Bakit ka nagmamadali? Kaninang umaga, may dumating na sulat sa opisina ng dyaryo. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ni Cruz ang sobre at walang ingat na binuksan. Sa loob, isang maikling mensahe na nakasulat sa likod ng punit na kalendaryo. Ang totoong sikreto ay wala sa pera, nasa kaban ng Samahang Magkakapit-Bisig. Kumunot ang noo ni Cruz. Samahang Magkakapit-Bisig? Ano yan? Habang nagpupunas ng pawis, sumagot ang reporter. Samahan po ng mga tindero sa Divisoria. Buwan-buwan silang nangongolekta ng butaw para sa mga gastusin sa libing, kasal at tulong sa mga nangangailangan. Ibinulsa ni Cruz ang papel at isinuot ang coat. Kailangan niyang kumpirmahin ito agad. Muli siyang nagtungo sa opisina ng samahan. Noong 1992, sino po ang presidente ng Samahang Magkakapit-Bisig? Sinuri ng empleyado ang isang maalikabok na folder. Sandali po. Heto, si Mr. Roberto Gomez po. Ang treasurer naman ay si Aling Flora, yung may-ari ng tindahan ng Atsara. Tumiim ang tingin ni Cruz. Roberto Gomez ang presidente at si Aling Flora ang treasurer. Disyembre 27. Nagtungo si Cruz sa tindahan ni Aling Flora. Nag-aayos ng libro si Aling Flora sa isang sulok, ngunit nang makita si Cruz, nabigla siya at natigilan. Detective, bakit po kayo nandito ulit? Direktang nagtanong si Cruz. Aling Flora, gusto ko po sanang magtanong tungkol sa Samahang Magkakapit-Bisig. Biglang namutla ang mukha ni Aling Flora. Umiwas siya ng tingin at itinikom ang bibig. Lumapit si Cruz. Nabasa niyo po ang balita sa dyaryo, di ba? Alam niyo na rin na kumpirmadong ang mag-asawang Santos ang natagpuan. Mananahimik pa rin po ba kayo? Napabuntong hininga si Aling Flora at yumuko. Mula noong nabasa ko yon, hindi na ako makatulog. 8 taon ko pong itinago sa dibdib ko, mahinahong sinabi ni Cruz. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sabihin niyo po ang lahat ng alam ninyo. Tumayo si Aling Flora at nagsimulang maghanap sa likod ng isang estante.
Makalipas ang ilang sandali, kinuha niya ang isang lumang university notebook at inilapag sa harap ni Cruz. Ito po ang libro de kwenta ng samahan mula 1990 hanggang 1992. Dahil ako po ang treasurer, ako ang nag-iingat nito. Binuksan ni Cruz ang libro. Bakit po ito mahalaga? Nagsimulang mamula ang mga mata ni Aling Flora. 8 taon kong sinasabi sa sarili ko na walang kinalaman to, pero hindi ko na kaya. Habang nagpupunas ng luha, nanginginig na umamin si Aling Flora. Ako po ang nagpadala ng sulat na yon. Nagulat si Cruz at muling ibinaling ang tingin sa libro. Mula Marso 1991 hanggang Oktubre 1992, may mga irregular na withdrawal sa ilalim ng pangalan ng presidente, si Roberto Gomez. Nakasulat na para sa abuloy o pagpapaayos ng pasilidad, ngunit walang kalakip na resibo o patunay ng gastos. Kinuha ni Cruz ang calculator. Kabuuang halaga, halos 4,000 anla. Nagangat siya ng tingin kay Aling Flora. Ibig sabihin, ninakaw niya ang pera. Walang lakas na tumango si Aling Flora. Opo, ginamit ni Mang Berto na parang sarili niyang pera. Noong unang bahagi ng Nobyembre 92, aksidenteng nakita ni Mang Ramon ang libro at natuklasan niya ito. Pinuntahan niya si Mang Berto at kinumpronta. Paano niya kinumpronta? Kinagat ni Aling Flora ang labi. Sabi raw, kapag hindi niya ibinalik ang pera, isisiwalat niya sa lahat. Ang tiwala na binuo niya sa palengke sa loob ng 30 taon ay guguho sa isang iglap. Si Mang Berto, pride na lang ang bumubuhay doon. Maingat na inilagay ni Cruz ang libro sa isang evidence bag. Tuluyan nang nagbago ang kalikasan ng kaso. Hindi na ito simpleng utang na 12,000. Ito ay isang kaso kung saan ang isang taong nalaman ang kanyang kahinaan, ang pagnanakaw, ay posibleng pumatay para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Tumayo si Cruz. Aling Flora, salamat po sa lakas ng loob ninyo pagkatapos ng 8 taon. Tinakpan ni Aling Flora ang mukha ng panyo at humagulgol. Dapat noon ko pa sinabi, natakot lang ako, makasalanan din ako. Lumabas si Cruz sa tindahan at tumingala sa malamig na kalangitan. Kumpleto na ang mga piraso. Ang huling kumpirmasyon na lang ang kulang, Disyembre 28, 20,000. Muling ipinatawag ni Detective Cruz si Paulo Gomez sa istasyon. Ang malamig na hangin sa interrogation room ay bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi mapakali si Paulo. Detective, ano po ulit ang kailangan ninyo? Nasabi ko na po lahat noon, di ba? Inihagis ni Cruz ang makapal na folder sa mesa. Mr. Paulo Gomez, ang katotohanan na nagnakaw ang tatay ninyo mula sa pondo ng samahan. Talaga po bang hindi ninyo alam? Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ano po, pondo? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ipinakita ni Cruz ang kopya ng libro de kwenta. Mula 1991 hanggang 1992, halos 9,400,000. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ay nandito. Hindi makapaniwalang umiling si Paulo. Imposible. Hinding-hindi gagawin yan ng tatay ko. Kahit 10 piso, hindi niya gagalawin ang hindi kanya. Tinitigan ni Cruz si Paulo. May testimonya na kami na natuklasan ito ni Mr. Ramon Santos at kinumpronta ang tatay ninyo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Paulo. Talaga pong wala akong kaalam-alam diyan. Pinagmasdan ni Cruz ang bawat pagbabago sa ekspresyon ni Paulo. Hindi ito ang mga mata ng isang sinungaling. Ito ang mukha ng isang anak na tunay na walang alam at naguguluhan. Hindi naman porket anak, alam na ang lahat, sabi ni Cruz. Pinapakalma ang sitwasyon. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Pwede na po kayong umuwi. Tila nawalan ng balanse si Paulo habang papalabas. Pinanood ni Cruz ang papalayong likod ni Paulo. Mukhang totoo ngang wala siyang alam. Kinabukasan, Disyembre ng 29. Muling hinalungkat ni Cruz ang mga record ng kaso noong 1992.
Mula sa tumpok ng maalikabok na papel, may isang petsang nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa ng kasal ni Paulo Gomez, Nobyembre 28, 1992. Eksaktong 5 araw matapos isampa ang missing persons report para sa mag-asawang Santos. Mapait na ngumiti si Cruz. Nawala ang matalik niyang kaibigan pero itinuloy pa rin niya ang handaan. Naghanap si Cruz ng paraan at nakuha ang listahan ng mga bisita at mga litrato mula sa kasal. Habang tinitingnan ang isang kupas na group picture, natigilan siya. Ang itsura ni Roberto Gomez. Bakit ganito ang mukha niya? Walang bakas ng saya. Isang matandang lalaking payat na parang kalansay ang nakatayo roon. Lubog at maitim ang ilalim ng kanyang mga mata at ang mamahaling Amerikana ay tila maluwag na sa kanya. Hindi ito ang mukha ng isang masayang ama. Ito ang mukha ng isang taong may kasalanan, bulong ni Cruz. Nang hapong iyon, kinausap ni Cruz ang asawa ni Paulo, si Marisa. Sa isang tahimik na coffee shop, hawak ni Marisa ang isang mainit na tasa ng kape. Maingat na nagtanong si Cruz, "Mrs., noong panahon po ng kasal ninyo, 8 taon na ang nakalipas, ano po ang kilos ng biyenan ninyo?" Inilapag ni Marisa ang tasa. "Kakaiba po. Ilang araw bago ang kasal, parang hindi na siya natutulog. Lagi siyang may binubulong. Narinig niyo po ba kung ano? Hindi po masyado, pero kapag nagigising ako sa gabi para uminom ng tubig, madalas ko siyang nakikitang nakaupo sa sala, sa dilim." Mabilis na nagsulat si Cruz. "Narinig niyo po ba ang tungkol sa pagkawala ng mag-asawang Santos noon?" "Opo, narinig ko po mula sa biyenan ko," sabi niya. Bigla na lang daw nawala yung mag-asawang may-ari ng katabing puwesto. Tumakas daw dahil sa utang. Huminto si Marisa. "Pero, detective, ano po yon?" Hininaan ni Marisa ang boses. Tuwing nababanggit po ang pangalan nila, bigla siyang umaalis. Parang ayaw niyang marinig. Uminom ng kape si Cruz at tumango. Hindi mapakali. Disyembre 30 ng umaga. Dumating ang hinihintay na resulta ng masusing pagsusuri sa mga buto mula sa crime lab. Kinakabahang binuksan ni Cruz ang ulat. Parehong biktima, may matinding pinsala sa likod ng bungo dahil sa malakas na pagpalo gaya ng inaasahan. Sanhi ng pagkamatay, brain injury dahil sa skull fracture. Binuklat ni Cruz ang susunod na pahina. Tungkol ito sa armas. Ang salarin ay ipinapalagay na isang lalaking may sapat na lakas. Ang armas ay posibleng martilyo o isang metal na bagay tulad ng tubo bakal. Ibinaba ni Cruz ang ulat at tumingin sa labas. Ang mga tuyong sanga ay sumasayaw sa hangin, metal na bagay at bigla ang desisyon o pinagplanuhan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, si Isabel. "Hello, Msi." "Santos?" Mula sa kabilang linya, isang nanginginig at apurahang boses. "Detective, ako po, si Isabel. Habang inaayos ko po ang mga gamit ni nanay, may nakita po ako." Mabilis na tumayo si Cruz. "Ano po ang nakita ninyo?" "Ang diary po ni nanay. Nasa likod po ng aparador. May nakasulat po sa pahina ng Nobyembre 22, 1992. Kinuha ni Cruz ang ballpen. "Ano pong nakasulat? Basahin niyo po." Nanginginig na binasa ni Isabel ang nakasulat. "Mamayang gabi, pagkatapos ng trabaho, pupunta kami sa lugar ni Berto. Kukunin ang nakatago niyang pera." Natigilan si Cruz. "Sa lugar ni Berto?" "Opo. Ibig sabihin, pupunta sila sa lugar ni Tito Berto. Kukunin ang pera." Isinara ni Cruz ang kwaderno. Kung ganoon, noong gabing iyon, kusa silang nagpunta sa lugar ni Roberto Gomez upang kunin ang nakatagong pera at hindi na sila nakabalik pa. Pagpasok ng bagong taon, Enero 12, 2001, mabigat ang dibdib na nagtungo si Paulo sa care facility. Pagbukas niya ng pinto ng silid ng kanyang ama, tanging ang tunog ng telebisyon ang maririnig. News alert!
ang buong katotohanan sa likod ng kaso ng mag-asawang nawala sa Divisoria 8 taon na ang nakalipas. Ipinapakita sa screen ang gusali at ang balita tungkol sa mga natagpuang buto. Pinigilan ni Paulo ang kanyang hininga at tinitigan ang ama. Si Roberto Gomez ay nakaupo sa wheelchair, nakatitig sa telebisyon. Isang ungol na parang sa isang hayop ang lumabas sa bibig ni Roberto. Mula sa kanyang mga lubog na mata, malalaking butil ng luha ang dumaloy. Namutla si Paulo na parang papel. Nang makita niya ang luha ng kanyang ama, naintindihan niya ang lahat. Hindi kaya. Si tatay nga ang gumawa. Lumingon si Roberto at tiningnan ang anak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, ngunit sapat na ang tingin na iyon. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha mula sa mga mata ni Roberto at si Paulo ay napaluhod, nawalan ng lakas. Bakit? Bakit naman? Tanging ang boses ng news anchor at ang hagulgol ni Paulo ang maririnig sa silid. Ito ang sandali kung kailan nabunyag ang lahat ng katotohanan. Enero sa 2001, 3:00 ng hapon. Buo ang loob na pumasok si Paulo sa MPD Station 11. Gusto ko pong sumuko, sabi niya. Isang pulis ang nag-angat ng tingin. Sumuko para sa anong kaso? Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992, ako po ang pumatay sa mag-asawang Santos. Nagkagulo ang istasyon. Mabilis na bumaba si Detective Cruz. Sa ilalim ng ilaw ng interrogation room, walang lakas na umupo si Paulo. Nagsimulang umikot ang recording camera. Binuksan ni Cruz ang folder. Mr. Paulo Gomez, lahat po ba ng sinabi ninyo ay totoo? Tumango si Paulo. Opo, ako po ang gumawa. Bakit niyo po ginawa ang ganoong kalupit na bagay? Ipinikit ni Paulo ang mga mata. Alam ko pong ginigipit sa pera ang tatay ko. Malapit na ang kasal ko, pero nahihirapan siya sa paniningil sa kanya. Naawa po ako. Kaya bago ang kasal, pinuntahan ko ang mga Santos para makiusap, pero tinanggihan nila ako. Nagdilim po ang paningin ko at nagawa ko yon. Ibinaba ni Cruz ang ballpen. Ano po ang ginamit ninyong armas? Nag-atubili si Paulo bago sumagot ng pautal-utal. Isang laryo po na nakakalat doon. Nanliit ang mga mata ni Cruz. Ayon sa crime lab, isang metal na bagay ang ginamit, hindi laryo. Ilarawan niyo po ang itsura ng lugar. Paano kayo nakapasok sa boiler room? Lumunok si Paulo. Pagpasok sa pinto, may hagdan pababa, tapos nandoon na yung boiler. Sa kaliwa, may malaking boiler, tapos sa kanan, maraming tubo. Itinaas ni Cruz ang kamay. Sandali, nasaan po ang hagdan? Pagpasok po sa pinto, nasa kanan. Napabuntong hininga si Cruz at inilabas ang blueprint ng lugar. Mr. Gomez, tingnan niyo po ito. Sa blueprint, ang hagdan ay nasa kaliwa ng pasukan at ang boiler ay nasa kanan, kabaligtaran ng sinabi ni Paulo. Ito po ang totoong itsura ng lugar. Paano niyo po nagawa ang krimen sa isang lugar na hindi niyo pa napupuntahan? Namutla si Paulo na parang papel. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang masabi. Lumapit si Cruz at tinitigan siya. Sumusuko po ba kayo para sa tatay ninyo? Yumuko si Paulo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pigil na iyak ang kumawala sa bibig ni Paulo. Detective, hindi na po makapagsalita o makagalaw ang tatay ko. 8 taon na po siyang nagdurusa sa konsensya. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Anak niya ako. Pakiusap, huwag niyo na pong idamay ang tatay ko. Mapait ang mukha ni Cruz habang pinipindot ang stop button. Mr. Gomez, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, pero krimen po ang maling pag-amin at ang pagbabayad sa kasalanan ay hindi pwedeng ipasa sa iba. Sa ngayon, umuwi na po muna kayo. Hindi makatingin si Paulo habang papalabas. Ang kanyang likod ay tila mas mabigat pa sa pasan ng isang kriminal. Enero 5,
Muling kinuha ni Cruz ang lumang keychain mula sa evidence room. Siguradong mayroon to. Gamit ang isang high-powered loop, sinuri niya ang bawat sulok ng kinakalawang na metal. Maingat niyang inalis ang kalawang at putik at isang malabong letra ang lumitaw. B. Kumabog ang dibdib ni Cruz. B. Para kay Berto. Agad siyang nakakuha ng mga litrato mula sa isang outing ng mga taga-Divisoria noong 1992. Isa-isa niyang sinuri ang mga kupas na larawan. Sa 15 litrato, natigilan siya. Si Roberto Gomez, nakangiti kasama ang mga kapwa tindero. Sa kanyang baywang, may nakasabit. Ginamit ni Cruz ang lupe, ang hugis. Kapareho ng keychain na natagpuan sa crime scene. Nakita ko na, agad niyang dinala ang litrato sa asawa ni Roberto. Mrs., naaalala niyo po ba ang keychain na to? Tiningnan ng asawa ni Roberto ang litrato at lumiwanag ang mukha. Ah, ito ba? Napakahalaga po niyan sa asawa ko. Pinagawa niya, yan na may unang letra ng pangalan niya. Mahinahong nagtanong si Cruz. Nasa inyo pa po ba? Umiling ang asawa niya. Naku, nawala po yan. Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992. Umuwi siyang gabi na at sobrang nalungkot dahil nawala daw yung keychain niya. Tumiim ang tingin ni Cruz. Nobyembre 22, 1992. Ang mismong gabi na nawala ang mag-asawang Santos. Kumpleto na ang lahat ng piraso ng puzzle. Enero 8, kasama si Isabel, binuksan ni Cruz ang pinto ng silid ni Roberto Gomez sa care facility. Tulala pa ring nakatingin sa labas ang matanda. Isa-isang inilapag ni Cruz sa mesa ang mga bagay. Ang lumang keychain, ang litrato mula sa outing, at ang kopya ng libro de kwenta ng samahan. Dahan-dahang napunta ang tingin ni Roberto sa mesa. At nang makita niya ang keychain, nanigas ang kanyang buong katawan na parang bato. Ang kanyang mga mata ay marahas na nanginig at pagkatapos ay malalaking butil ng luha ang dumaloy. Lumuhod si Isabel sa harap ng wheelchair. Tito Berto, bakit po? 30 taon kayong magkaibigan ni tatay. Bakit niyo po nagawa to sa isang kaibigan? Nanginginig ang mga labi ni Roberto. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang paos na tunog lang ang lumabas. Mababa ngunit may diin na nagtanong si Cruz. Mr. Roberto Gomez, ang keychain na ito ay natagpuan kasama ng mga labi. Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992. Nandoon po ba kayo? Tiningnan siya ni Roberto ng mga matang puno ng luha. Mula sa mga matang iyon, walang tigil na dumadaloy ang mga luha ng pagsisisi at pagdurusa. Pagkaraan, ang kanyang paralisadong kanang kamay ay dahan-dahang itinaas. Ang nanginginig na kamay ay 2 beses na tumapik sa kanyang dibdib. Ako ang gumawa, kasalanan ko. Nagsulat si Cruz sa kanyang ulat. Ang suspek na si Roberto Gomez sa pamamagitan ng di-verbal na paraan ay umamin sa krimen. Napahagulgol si Isabel sa sahig, tatay, nanay. Ang silid ay napuno ng katotohanan at pighati ng 8 taon. Gabi ng Enero 10, 2001. Tanging si Detective Cruz ang naiwan sa opisina. Sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, inilatag niya ang lahat ng ebidensya at testimonya. Oras na para buuin ang huling piraso ng puzzle. Kinuha ni Cruz ang ballpen at sinimulang isulat ang mga pangyayari noong gabing iyon ng Nobyembre 22, 1992. Ang ugat ng trahedya, pera at isang baluktot na pagmamahal sa pamilya. Nobyembre 1992. Nagpasya si Ramon Santos na singilin ang mga utang na 10 taon na niyang hindi kinokolekta para sa pag-aaral ng anak niyang si Isabel sa Amerika. Kasama rito ang gray 300,000 na utang ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 30 taon, si Roberto Gomez. Berto, pasensya na, pero ngayon, kailangan mo ng bayaran. Kailangan kasi ng anak ko para sa pag-aaral niya. Ngunit walang maibayad si Roberto
Nagnakaw na siya ng G400,000 dino mula sa pondo ng samahan para sa nalalapit na kasal ng kanyang anak na si Paulo at sa paparating na apo. Kapag binayaran niya si Ramon, mabubunyag ang pagnanakaw niya. Nasa bingit siya ng alanganin. Kalaunan, natuklasan ni Ramon ang pagnanakaw ni Roberto. Puno ng galit dahil sa pagtataksil, hinarap niya si Roberto. Kapag hindi mo yan binalik, isisiwalat ko sa lahat. Para kay Roberto, iyon ay isang parusang kamatayan. Ang kanyang reputasyon at ang kasal ng kanyang anak ay masisira. Gabi ng Nobyembre 22, lihim na nilapitan ni Roberto ang mag-asawang Santos. Ramon, may konti akong nakatagong pera sa basement. Ibibigay ko muna sa inyo, sama kayo sa akin. Ang huling mensahe sa diary ni Elena ang patunay. Mamayang gabi, pupunta kami sa lugar ni Berto. Kukunin ang nakatago niyang pera. Walang pag-aalinlangang sumunod ang mag-asawa. Ginamit ni Roberto ang susing hiram niya para buksan ang abandonadong gusali. Noong panahong iyon, ang basement ay may malaking butas sa sahig dahil sa inaayos na tubo. Pinagplanuhan ni Roberto ang lahat. Sa basement, lumuhod si Roberto. Ramon, pakiusap, bigyan mo ako ng 1 buwan. Kapag natapos na ang kasal ni Paulo, ibebenta ko ang bahay para lang makabayad. Ngunit matigas ang mag-asawa. Sira na ang tiwala nila. Hindi. Bukas na bukas, isusumbong kita sa samahan. Sa sandaling iyon, nagdilim ang paningin ni Roberto. Kinuha niya ang isang tubo bakal na nakakalat sa sahig. Nilapitan niya si Ramon na nakatalikod. Pasensya na, Ramon. Ang 30 taong pagkakaibigan ay nadurog kasabay ng tunog ng pagpalo. Sumigaw si Elena at sinubukang tumakbo, ngunit wala siyang matakbuhan. Hindi na tumigil si Roberto. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang keychain mula sa kanyang baywang, ngunit hindi niya ito napansin. Matapos ang krimen, itinulak niya ang mga katawan sa butas, tinabunan ng lupa at sinelyuhan ng semento. Ang keychain na may pangalan niya ay nalibing kasama nila. Napabuntong hininga si Cruz habang isinasara ang ulat. Ginawa niyang sakripisyo ang kanyang mga kaibigan para sa kasal ng anak niya. Enero 12, muling ipinatawag ni Cruz si Paulo. Ibinigay niya rito ang kopya ng final report. Nanginginig na binasa ito ni Paulo. Nang makarating siya sa bahagi ng motibo, pagnanakaw, para pagtakpan ng gastusin sa kasal ng anak, nanlaki ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang tingin. Detective, yung 1,300,000. Para sa kasal ko? Mabigat na tumango si Cruz. Opo. Nakasulat po sa libro de kwenta. Para sa kasal ng anak. Napasigaw si Paulo at ibinagsak ang ulat. Humagulgol siya. Kasalanan ko dahil sa kasal ko. Nagawa yon ni tatay. Sana hindi na lang ako nagpakasal. Tanging ang iyak ng isang anak na puno ng pagsisisi ang maririnig sa silid. Enero 11, inisyu ng piskalya ang arrest warrant para kay Roberto Gomez sa kasong double murder. Marso 11, 2001, ang unang araw ng paglilitis. Isang mahinang Roberto Gomez ang dinala sa korte na naka-wheelchair. Sa isang panig ng courtroom, nakaupo si Isabel, puno ng hinaninanakit. Sa kabilang panig, si Paulo, nakayuko na parang isang kriminal. Ang dalawang pamilya na dati masaya, ngayon ay pinaghihiwalay ng isang malalim na ilog ng trahedya. Ibinigay ng korte ang hatol, 15 taong pagkakakulong, isinasaalang-alang ang kanyang kalusugan. Isang maaraw na araw ng Mayo, nakatayo si Isabel sa tabi ng ilog Pasig malapit sa Divisoria. Dala niya ang 2 maliit na urna na naglalaman ng abo ng kanyang mga magulang. Nanay, tatay, malaya na kayo. Isinaboy niya ang abo sa ilog at tinangay ito ng hangin patungo sa malawak na tubig. Hunyo, binisita ni Paulo ang kanyang ama sa medical wing ng bilangguan. Hinawakan niya ang kamay nito. Walang salita,
tanging mga luha at ang init ng magkadikit na kamay ang nag-usap. Mula noon, linggo-linggo siyang dumadalaw. Nobyembre 22, 2001. Ang unang anibersaryo ng kamatayan mula nang malutas ang kaso. Sa madaling araw, bumalik si Isabel sa Divisoria. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang tindahan ng kanyang mga magulang, inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak. Ang palengke ay abala pa rin, puno ng buhay. Ang eskinita na lumamon sa 30 taong pagkakaibigan at 2 buhay ay napuno ulit ng mga tao na parang walang nangyari. Sa gitna ng ingay, tahimik na nakatayo si Isabel sa harap ng mga bulaklak habang ang araw ay sumisikat sa kanyang likuran.